1 minute lang. Bilis lang. Yun yung parang hindi magandang experience lang namin dito. Yan ang mga Ang baking. Na, Tingnan nyo naman. Ang daming kisses. Good morning mga ka-viewers. Good morning. Good morning. Papasalamat muna kami sa aming mga viewers, mga subscribers, lalo na po yung mga nagla-like, tsaka nagko-comment. Ayan, maraming salamat po. Tsaka sa mga nag-subscribe sa last na video namin, maraming salamat po. At sa hindi pa po nakapag-subscribe, pa-subscribe na lang. Tsaka maraming salamat talaga sa inyong lahat. Shoutout muna pala sa Bender family ng Wisconsin, USA. Ayan. Maraming salamat po sa palaging panonood ng mga videos po namin. Tsaka, may lalakarin lang po kami ni Dadong. Re-renew lang namin tong registration ng sasakyan. Kasi meron po kaming notice na natanggap mula sa SGI. Yung SGI po dito, parang yung LTO po sa atin. So, yung ginagawa po nila, pinapadala lang nila yung notice na i-renew po nyo yung registration ng sasakyan. Tapos, ayan o. Pakita ko lang pala kung magkano yung babayaran namin for this year. Ayan siya. Bali, annual kasi ang registration namin every year, pero monthly ang deduction. Ito po, kung makikita nyo, yung last payment namin nung January, 107, ayan o, 107.68. So, bale, etong start ng February, 105.28 na lang. So, saan ang galing yung ano na yan, yung 105 na yan? Dito po yan galing sa, ito yung total niya. Annual registration namin is $68. Yung insurance premium, 1,289. Tapos may PST na 64.92. At meron pong discount na $207. Ayan. So, yung annual namin is 1,214.92. Yung isang taon na yan. So, kung mapapansin po nyo, from last payment namin, which is 107.68 nung last January, excuse me, naging 105 na lang siya. So, ibig sabihin po, yearly, bumababa po yung, yung insurance namin. Tapos, kung bakit meron kaming insurance discount na 207, ang reason po nun is dahil si Dadong, siya yung nakapangalan kasi dito sa sasakyan. Tapos, hindi naman siya na-involve sa banggaan, wala siyang ticket, kumbaga wala siyang nilabag na, na batas about sa driving, ganyan. Walang rules na binrake. So, ganun po dito, pagka wala kang ganong mga ginawa at wala kang ticket na galing sa SGI. Basta, madalit sabi, hindi ka natikitan ever since bumababa yung insurance mo. Every year yun. Then, dati kasi yung una ko siyang kinuha nung bago pa siya, ang insurance ko I think nasa 134 or 127, mga ganyan. Mga ganon. Ayan, kagaya nyo, no? May nagwangwang. Siguro na yun. Overspeeding siguro yung driver. So, sinusundan siya ng ng police. Sa school kasi ito eh. Oo. Once kasi na nasa school, syempre, dapat slow down ka. Noong bago ko siyang kinuha nito, 7 years ago, ang insurance ko dito nasa 134 or 127 na, hindi ko na matandaan masyado. Pero nagre-range siya ng ganun. Since na mula nung kinuha ko siya hanggat ngayon, wala akong aksidente na na-involve ako or na-overspeed ako or walang ticket na in-issue ticket na na-issue sa akin. Kaya bumaba yung annual insurance ko. Kung mapapansin nyo, last year 107, naging 105 na lang. Naging 105 na lang siya ngayon. Monthly. So yun po, kaya dito napakahalaga talaga na maging maingat tayo sa pagdadrive kasi para hindi maapektuhan yung yung insurance nyo kasi ganun dito. So yun, isang taon, malaki din yung aming babayaran, pero mas malala po yung mga
dun sa mga pang-araw-araw mong expenses. Magkano na pag sinama up mo yun? Malaki yung makakaltas. Kaso lang kasi, syempre dito, inuulit nga namin na talagang kailangan natin ng sasakyan. Kaya kailangan nating bayaran at dapat talaga may ano ka dito. May ganun ka. Diba? Hindi kagaya sa atin kasi, syempre merong mga jeep, may bus na kumbaga kahit saang kanto ka dun parang may ano kay, may access kay. Mahirap kasi ang ano dito. Transportation. Ang way ng transportation kasi walang mga train, ang bus by schedule, Uber. Mahal din yung Uber. Mahal din yung Uber ngayon. Yan po, nalulusaw na po yung mga yelo. Parang spring na talaga siya. Ano lang yan, patikim lang yan. Malay mo naman kung magtuloy-tuloy, di ba? Hindi pa, maaga pa. Si Dadong. Eh, Si Dadong walang tiwala sa panahon dito sa Regina. Kasi sa tagal na nila dito. Kaya alam na nila na hindi pa ito yung ano, yung time na para na magsaya. Ayun pala, mamaya papa. May nagtatanong kamusta daw yung experience mo dito sa Canada bilang matagal ka na daw. Naka-10 taon ka na. Mamaya, ikwento mo kahit paano ano mo lang, ma-share mo lang yung experience. Kung meron bang nabago kahit paano sa buhay natin dahil sa pag-Canada. mayroon naman. O mamaya na, kasi nagda-drive eh. So yan lang oh. Kung hindi naman umalis yung sasakyan ng Saskatchewan, ayan, ino mo lang. Tsaka tinatanong naman nila sa... Tatanungin ka nila doon sa loob. Kung lumabas pa. So ganun lang po yung gagawin pagka nakatanggap kayo ng ganyang notice para sa renewal ng registration. Punta lang kayo sa mga insurance brokers na mga nagre-rehistro ng sasakyan. O ayan. Mm. 1 minute lang. Bilis lang, ganun na ka. Yan, kung mapapansin po nyo, yung registration dito, 1 minute lang. Kasi sinagutan na niya yung form. Ayan, marami dito yung mga pang ano. Ito, bilihan ng mga Pang baking. na Oo. Papay-tabi mo muna to. Wala namang payment na ano dyan, ginawa. Bale, ano lang, i-confirm mo lang siya. Oo, i-confirm mo lang na i-renew mo siya for 1 year. Thank you. Diba? Babait nila. Binubuksan nila yung pinto. Tingnan nyo naman. Ang daming kisses. So, yung daming candies. Dami, no? Dali lang pa. 168 per 100 grams. Ito pang Valentine's. Ayan, oh. 276, 100 grams. Skittles. 297, 100 grams. Cute! Ang dami, Diyos ko. Tutuwa yung dentista dito pagka kain ka ng kain na ito. Marami silang lilinisin na ipin. Dami. Daming chocolates, no? Ayan, no? $1. Dami. Ay, ito yung masarap. Caramel. Vanilla caramels.
Pandikoko? Sure ka? Ay, ito yung masarap, mga nuts. Dahil lang pa. Pistachio nuts. Ayan. Ito, almonds. 267 per 100 grams. Red pistachios. Ito naman raw. Ay, mas mahal. 787 yung raw na pistachios pa. 100 grams. Oy, yun. Masarap mani. Ay, ako ginulo. Ay, mani kasoy. Diyos ko po. Kasoy pala. Oh, may peanuts na may shell pa. 0.83. Ooh. Ay, tingin ako ng... May balloon ka niya dito pa? Pang birthday? Oy, ito pang pandikoko. Shredded coconut. Ito naman sweet. Shredded coconut. Ayun, no? Ay, oo, ito. May mga takip naman siya. Dried cherries. Oh. Masarap to, oh. Tingin muna tayo. Blueberries. Currants. Ito naman raisins. Ang raisins pala iba-iba, no? Ayan, no? Sultana, golden. Merong Thompson. Pineapple. Ayan, no? Ay, ito masarap. Fruit mix. Ayan, may cherries. Ano yan? Dami, iba-iba. Ito cherries, pero naka-green siya. Ito naman, red glaze na cherries. Ay, meron din sila dito mga sugar. Ayan, no? Yung ganito na sugar. Mga low calories. Ay, may brown sugar dito. Pang bake. Dark brown. Kailangan ko to. Papa. Apricots. Maraming icing sugar. White sugar. Corn sugar. Dami. Iba't ibang klase ng flour. Self-rising flour. Gluten. Ayan, o. All-purpose. Yung iba parang hindi ko kakilala yung mga flour na to. Kasi lagi kong gamit yung all-purpose lang. Cake and pastry. Ganun pala yun. May white bread, machine flour, unbleached. May mga ganyan, eh. Dami. Barley. Kaloka. Ang daming klase ng flour pala. Tapos meron din sila dito mga, ayan, o, lemon oil. Mga pang flavoring siguro to sa cake. Ayan. May mga ready na rin silang sugar roses. Ayan, o. 0.99. Ilang piraso kayo yan? Mga madami din. Meron silang mga, ayan na, pang decorate. Mga gel. Dami. Ito yung masarap. Yung mga chocolate na pang ano nila. Pang glaze. Diba yung mga ganyan. Papa, may brown sugar dun. Kuha mo ako. Ayan, o. May mga pipe sila. Parang walang balloons pa. Yung pang bake pa. Yun, no, dark brown. 0.38 lang naman 100 grams. So, 380 yung isang kilo.
nakaraan kasi may strike sa Rogers pa, no? Kaya walang masyadong stock ng mga brown sugar na gawa sa Rogers. Tignan mo unti. Unti lang. Kasi kung kailan na naman tayo makahanap. Okay na yan. So, ganyan. Mag-i-scoop ka lang ng sarili mo, tapos magbabayad mamaya dun sa counter. Noong pandemic, Oo. nag-assist sila. Nung pandemic, hindi ka pwedeng mag-scoop ng sarili mo. Meron silang sumusunod na employee. May mais. Popcorn. Ay, ito. Sarap to. Walnut. Ito naman kasoy din. Ito mga candies to. Ayan. Gummy candies. Ang dami. Kaya pag may party, pwedeng dito mamili. Tapos panglagay sa loot bags. Dami oh. Lollipops. Ito, pang Valentine's. Valentine's na. Ang daming hearts. Ang cute oh. Ayan, ang cute pa oh. Hearts, hearts, hearts. Ayan. Meron silang mga beans. Dami. Lima beans. Hala, Papa, may lima beans. Diba ito yon? Lima, ano ba yun, Papa? Patani? Iba? Dried naman yun. Ay, hindi pwede yan i-ano? Ay, Papa, skim milk. Wait Ito ba lang. yun? Yung lalagay sa ano? Hindi. Papa, whole powdered milk. Ano, kailangan ko to. Gagawa ako ng ano next time. Ano yun? Caramel bar. For 2,300 grams. Dami na kaya yan? Hindi? Half pa? Kasi may kasoy pa mo. Oo. Okay na yan. Ayun. Ayun naman, soy milk. Oh. Mahal kasi pagka bumili ako ng nido eh. Kasoy pa. Try natin. Saan yung kasoy? Yung plain lang. May buod eh. Plain lang pa. Kuha tayo yung kasoy lang na ano lang, walang flavor. Roasted. Salted. Unsalted. Ito pa unsalted. Ito dry lang. Dry. Ay, ito to. Dry roasted. Unsalted. Parehas lang naman sila yun, no? 280. Tama na. Yan. Yan. Try ko gumawa ng ano, parang Maxes na caramel bar. Sana matsambahan natin. Tagal ko na kasing gusto yung gumawa. Mahal kasi yung nido, kaya hindi ko pa na-try. Sana kahit hindi nido, maganda yun. Maganda yung kalalabasan. Dali! Nagulat ako sa price ng powdered milk. Kasi sandok ako na pinasandok ko si Dadong. $19! Oh my gosh!
Sabi ko ayaw ko pa man din sana bumili ng nido. Tapos napunta dito eh. Pa $19 ako. Nido mga 15. Isang lata. Balik na po tayo sa bahay. So about dun sa ano pala. About dun sa nangumusta kung kamusta naman daw yung naging experience namin dito sa Canada. Experience namin dito, masaya na malungkot. Ano pa na? Masaya na malungkot kasi sa mga nakwento na namin previously sa mga vlogs namin. Ito yung kwento na to para lang sa mga hindi pa nakakaalam. Oo. Yun kasi sa nangyari, sa naging experience namin dito. Malungkot na masaya kasi masaya dahil finally nakuha na kami ni Dadong sa Pinas. Tapos malungkot dahil yun nga, ilang days pa lang kami na dumating dito noon eh na wala nga yung panganay namin. So yun yung ano, yun yung parang hindi magandang experience lang namin dito. Kahit sabihin mo na 7 years ago na yun, maano pa rin, alam mo yung may time pa rin talaga na syempre bilang magulang malungkot, diba? So ganun pala yun. Pero maliban dun, masaya naman kami kasi yun nga, kahit pa paano pa naging okay naman yung buhay natin, ano? Kahit na may mga ganong nangyari sa amin. May mga kaibigan kami dito, tapos kahit pa paano yung nakakapagpasyal kami during summer. Kumbaga kahit pa paano na-explore natin yung Canada, paano? Diyan naman si Denise. Oo, syempre. Kaya kahit na ganun yung na-experience namin na parang hindi maganda dito sa Canada, tuloy lang yung buhay. Kaya minsan kung mapapansin nyo, hindi kami masyado nagkikwento about yun nga, sa family namin kasi parang babalik ka dun sa malungkot na part. Ayan nga, sabi ni Dodong, ay, Pebrero na pala. Tapos sabi niya parang kagabi lang ano naman niya, naalala na naman niya si Kuya. Kaya ganun, parang babalik ka dun eh. Yeah, minsan yung ano ba, yung may mga nag-comment, yung hindi naman nila alam yun, hindi nila ano yun, kaya nakapag-comment ulit, ay napansin ko isa lang din yung anak niyo katulad natin, yung parang mga ganun lang. Oo. Yung napapansin lang nila. Oo, kasi siguro kaya, mga kaya kung minsan parang ang hirap din mag-reply na bla bla, ganito. Nababalik ka na naman doon sa nangyari. Kaya kung minsan thumbs up ka na lang, yung mga ganun. Yung hindi mo na kailangan na i-detail pa sa kanila na ano, pero hindi naman nila ano yun. Hindi naman nila sinasadya o hindi naman nila kasalanan yun na kung bakit naka-open up sila ng ganun. Kasi hindi naman nila alam yung ano. Pasensya na po minsan pagka yun nga, hindi namin na-replyan yung ibang mga nagko-comment about sa basta ano, pagtungkol sa mga anak. Minsan parang hirap na kaming sumagot. Eto basta pag yun yung napag-usapan kasi minsan parang ano parang hindi kami masyado nag-open up. May time na nakikwento naman namin pero hindi yung palagi. Nakikwento naman. Oo. Kaya ayun. Sige, ano na natin, skip na natin. Oo, skip na natin. Ibang topic na lang. Hindi, kumbaga yung ano naman, sagutin pa rin naman natin. So, kumusta na yung buhay natin after 10 years. So may nabago ba kahit pa paano? So far sa mga hindi nakakaalam or lubos na nakakaalam sa amin, okay talaga kasi nanggaling kami sa wala. Ngayon kahit pa paano may naipundar. Kahit maliliit na bagay lang. Hindi naman siya ganun ka mga ano, pero kumbaga mapakinabangan mo, meron kang
investment. Ganun ba? Pag-uwi mo. Meron kang uuwian kahit papano. Oo, kasi nung ito pala, nung nag-Canada si Dadong, kahit papano, napaayos namin yung bahay sa probinsya. Tapos, ano pa ba? Hindi, nakabili kami ng maliit na lupa. Oo. Maliit lang. As in, pang bahay lang talaga. Pang bahay lang, kung sakali man umuwi kami doon. Kaming pagpapatayuan. Oo. Saka ngayon may yung mamaya sabihin nyo, niyayabang namin, sinasagot lang namin yung ano. Hindi, wala kaming sinishare lang namin na kahit paano may nabago naman sa buhay namin nung nag-Canada kami. Nung nag-Canada si Dadong kasi siya yung unang nagpunta dito. Doon kasi ako nag-i-invest sa Pinas kasi ang bala ko talaga na doon ako tatanda eh. Open naman kami na ganun yung plano namin na doon kami magre-retire someday. Kaya doon nag-i-invest. Kahit paunti-unti. Ganun. At syempre, dito lang tayo naka-experience ng sasakyan. Oo, dito lang po kami nakapag-experience ng sasakyan kasi nagsimula si Dadong sa bike. Tapos nagmotor. Tapos yun, dito na kami nakapagsasakyan. Dating nga nung Hindi ako marunong mag-drive nang dumating ako dito eh. Nakapag-practice pero yung sabihin mo na nag-drive talaga. As in, wala talaga. Wala siyang kasi idea. Wala naman tayong kakayahan doon para sa mga ganong bagay. Kasi simple lang naman yung buhay namin eh. May trabaho kami dati doon, pero hindi siya ganun kalaki yung sahod namin para mamili ng mga wheels, mga ganun. So, kahit dito naman yan. Importante lang kasi itong sasakyan, kaya meron kami sasakyan. Oo. So ano na? Oo. Pero bibili muna kami ng kape. Oo, tuloy natin mamaya. Salamat! Ang galing ha. Sa Tagalog siya. Dali, wait. So sa mga nangangarap po dyan na mag-Canada, wag lang mawala ng pag-asa kasi malay nyo naman sa sunod kayo naman yung palarin. Oo, si Dadong nga diba, nabanggit namin nung nakaraan na ako napunta dito. Oo, 39 na siya nung napunta dito. Huwag kayo mawala ng pag-asa. Wala namang mawala. Keep on praying lang na sana someday kayo naman yung makarating dito. Wala namang nawawala kapag nangangarap eh. At syempre mag-apply. Mag-apply tsaka i-secure nyo yung mga documents na kailangan nyo. Syempre dito kasi kailangan ng mga dokumento na patunay na fit ka sa work na ina-applyan. So hanggang dito na lang muna yung aming video for today. Maraming salamat po ulit sa patuloy na pagsuporta po sa aming channel. At sa lahat ng mga nagko-comment, nagla-like, maraming salamat. Tsaka sa nag-subscribe. Sa hindi pa po nakapag-subscribe, please subscribe na lang po. At maraming salamat po ulit. Ingat-ingat. Salamat sa lahat ng mga viewers at saka sa mga subscribers. Lapit na tayo mag 12K. Kaya sa mga nanonood na hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe. Kahit pa unti-unti lang, dumadami na rin yung mga subscribers namin. Thankful kami na ayun, kahit sa mabagal yung pagdami, pero nadadagdagan, diba? Okay lang.